Sa taon ng 2026, may isang celestial event na muling yayanig sa mundo. Isang fenomeno na matagal nang kinatatakutan sa iba't ibang kultura. Ang blood moon. Hindi ito ordinaryong full moon. Hindi ito simpleng lunar eclipse. Kapag ang buwan ay naging kulay pula para itong dugo sa langit. At ayon sa astrolohiya, ito ay simbolo ng pagtatapos, karma, at biglaang pagbabago. Sa Pilipinas, marami ang naniniwala na ang ganitong uri ng eklipse ay nagdadala ng babala. May mga panahong swerte. Pero may mga panahong pinakamalas. At sa 2026, may mga zodiac signs na mas tatamaan ng enerhiya ng blood moon. Isa ka ba dito? Kung huwag kang matakot. Dahil sa video na ito, ibubunyag natin. Bakit sila ang pinaka-apektado? Anong klaseng malas ang maaaring maranasan? Ano ang hidden dangers na hindi mo agad mapapansin? At paano ito may iwasan? Tandaan. Ang malas ay hindi permanente. Pero ang babala ay hindi dapat baliwalain. Ano ang blood moon sa astrolohiya? Ang blood moon ay nangyayari kapag may total lunar eclipse. Sa astrolohiya, ang lunar eclipse ay konektado sa emotional endings, sudden revelations, karma activation, destiny shifts. Kapag blood ang kulay ng buwan, mas intense ang epekto. Ito ay parang cosmic reset. May mga bagay na biglang mawawala. May mga relasyon na masusubok. May mga plano na mababago. At sa 2026, ang blood moon ay tatama sa mga zodiac signs na may unresolved karma, emotional imbalance, at maling timing. Pinakamalas at 2026 Zodiac Warning List. Cancer, Emotional Storm. Bakit sila unlucky sa 2026? Ang blood moon ay direktang tatama sa emotional sector mo. Posibleng malas. Emotional conflict sa pamilya. Biglaang tampuhan o hiwalayan. Overthinking na magdudulot ng maling desisyon. Hidden danger. Be careful of emotional manipulation. May taong maaaring gamitin ang kahinaan mo laban sa'yo. Bad timing. May opportunity na darating pero dahil emotionally unstable ka, maaari mo itong tanggihan. Advice. However, this can be avoided if matututo kang mag-set ng boundaries. Huwag magdesisyon kapag galit o malungkot. Cancer, hindi ka malas habang buhay. Ang blood moon ay test lang ng emotional strength mo. Bad luck is not permanent. Capricorn, career shake-up, bakit unlucky? External pressure ang magiging tema ng 2026 mo. Posibleng malas. Workplace conflict. Delay sa promotion. Unexpected financial stress. Hidden danger. Be careful of authority issues. May boss o superior na maaaring hindi mo makasundo. Missed opportunities. Dahil sa sobrang focus sa trabaho, maaaring mapabayaan ang personal life na magdudulot ng emotional conflict. Advice. However, this can be avoided if magiging flexible ka. Hindi lahat ng delay ay rejection. Minsan redirect lang ito ng destiny. Capricorn, ang pagsubok ay preparation. Bad luck is not permanent. Aries, impulsive karma, bakit unlucky? Ang blood moon ay mag-activate ng impulsive energy mo. Posibleng malas. Sudden argument. Financial risk na hindi pinag-isipan. Relationship tension. Hidden danger. Be careful of pride. Minsan ang ego ang tunay na kalaban. Bad timing. May pagkakataon na darating, pero dahil nagmadali ka maaaring masira ito. Advice. However, this can be avoided if matututo kang mag-pause bago mag-react. Think before you act. Aries, ang tunay na lakas ay nasa kontrol, hindi sa bilis.
Bad luck is not permanent. Virgo, overthinking trap. Bakit unlucky? Emotional conflict at mental pressure ang magiging kalaban mo. Posibleng malas. Anxiety spikes. Doubting yourself. Missed romantic opportunity. Hidden danger. Be careful of self-sabotage. Ikaw mismo ang maaaring humadlang sa swerte mo. External pressure. Family expectations or societal pressure sa Pilipinas, career, relasyon, pera. Advice. However, this can be avoided if matututo kang magtiwala sa sarili. Hindi lahat ng mali ay kapahamakan. Minsan lesson lang. Virgo, destiny favors the brave. Bad luck is not permanent. Scorpio, secrets revealed. Bakit unlucky? Ang blood moon ay magbubunyag ng mga lihim. Posibleng malas. Betrayal. Hidden issue sa relasyon. Emotional breakdown. Hidden danger. Be careful of revenge energy. Kapag gumanti ka, mas lalaki ang problema. Emotional conflict. Trust issues ang magiging sentro ng 2026 mo. Advice. However, this can be avoided if pipiliin mo ang healing kaysa pagganti. Release control. Scorpio, ang transformation ay hindi parusa. Ito ay rebirth. Bad luck is not permanent. Bakit sila tinatamaan? Sa astrolohiya, ang eclipse ay hindi random. Ito ay nakaalin sa destiny cycles. Kung ikaw ay nakakaranas ng repeating patterns, toxic relationships, financial struggles, emotional imbalance, ang blood moon ay maaaring maging turning point. Hindi para sirain ka, kundi para itama ang landas mo. General warning as of 2026. Sa panahon ng blood moon, iwasan ang big decisions. Huwag basta mag-resign. Huwag basta makipaghiwalay. Huwag basta umutang ng malaking halaga. Energy is unstable. Be careful of fake friends, emotional blackmail, online scams, maling investment. Lalo na sa Pilipinas kung saan uso ang networking at mabilisang kita schemes, maging mapanuri. Final message, Destiny Call. Kung ikaw ay kabilang sa mga nabanggit, huwag matakot. Ang pinakamalas na taon, madalas siya ring taon ng pinakamalaking breakthrough. Ang blood month ng 2026 ay hindi sumpa. Isa itong cosmic wake-up call. Tanungin mo ang sarili mo ngayon. Handa ka ba sa pagbabago? O tatakbuhan mo ang destiny mo? Dahil tandaan mo, ang malas ay pansamantala. Ang aral ay permanente. At ang kapalaran ay nasa kamay mo pa rin. Kung naramdaman mong para sa iyo ang mensaheng ito, maaaring hindi ito aksidente. Maaaring ito ang babala na kailangan mong marinig. Stay aware. Stay prepared. At harapin ang 2026 ng may lakas ng loob. Bad luck is not permanent.